Kung may nervyos ka at laging takot, ito yung proof na effective talaga ang tamang kaalaman. This is part 2 dun sa ginawa kong video recently. Magkasunod lang ito. So you can find the other one, yung recent, dun sa bago nitong video na to. Sa either Facebook, sa Anxiety Disorder Philippines, or sa YouTube ko. Pati sa TikTok na rin. No? So, again, kapag may nervyos at takot, patutunayan ko na yung tamang kaalaman, nawawala ang anxiety, no? So, last time, nung Friday, nagkaroon ako ng endoscopy, colonoscopy. Endoscopy, papasukan ka ng camera sa lalamunan at colonoscopy sa colon, okay? Sa south, north-south, okay? So, titingnan kung kamusta. Kasi ako may GERD ako talaga, no? And the last time, nagpa-endoscopy ako at colonoscopy, early or late 20s pa ako, tagal na. So ngayon, yung first experience ko doon sa endoscopy, colonoscopy, kasi may sedation may patutulugin ka. Ngayon, nagpanic ako doon sa nung inisprayan yung aking lalamunan ng anesthesia para hindi ko maramdaman nga naman o hindi ako masaktan kapag pinasok na yung scope o yung camera no sa aking lalamunan. Okay. Kaso hindi ako na-brief. Kaya nagpanic ako nung inisprayan na hindi ko na ako makalunok kasi nga hindi ko na nararamdaman yung throat ko. Feeling ko hindi ako makahinga. Sabi ko, Dok, hindi ako makahinga. Tapos bigla nakatulog na ako kasi pagkatapos kasi noon, lalagyan, injection na yung through dextrose, no? Ipapasok na doon yung pampatulog yung sedation, yung sedative. So nakatulog na ako. So pagising ko na sa recovery room na ako. Okay. So that was long time ago. So no Friday, inulit yon endoscopy, colonoscopy, kasi sabi ko kailangan nang gawin. Pero, syempre anxious ako kasi sabi ko, teka lang, natakot ako dun sa nakaraan baka mag-panic ulit ako dun sa susunod. And these panics are natural, normal, kasi may procedure talaga. Parang takot ka lang pumunta sa dentista. Hindi mo naman talaga totally mawala yung anxiety mo. No? May nervous pa rin yan kahit paano. Kahit nga sila Regine, Lea Salonga pa nagpa-perform, may nervous pa rin kahit matagal na sila nagpa-perform. No? So these are normal emotions ng tao kapag may mga ganong event sa kanilang life. So anyways, so inaral ko, no, sabi ko, nagpa-dentist na ako dati. Ganun yung pakiramdam ng anesthesia. So, eto na nga, nandun na ako sa St. Luke, sa may BGC. So, ang galing pa ng doctor. Iba yung anesthesiologist, iba yung gastroenterologist. No? Yun yung gagawa sa akin ng endoscopy, colonoscopy. So, sabi ko, Doc, alam mo, last time nagpanic ako kasi hindi ako na-brief dun sa anesthesia, dun sa akin lalamunan. Kaya panic feeling ko, okay. Hindi talagang explain na sa akin. Talagang magnanumb yun, hindi ka makakalunok, feeling mo lang na hindi ka makahinga, pero monitored ka, nakikita yon. So, huwag ka mag-alala, akala mo lang, feeling mo hindi ka makakahinga, pero makakahinga ka. So, ako, ayan na, ready ka na ba? Kalmado na ako. Sabi ko, okay, tatanggapin ko na magnanumb yung lalamunan ko at hindi ako makakalunok, may feeling lang ng hindi makahinga. Tatanggapin ko. So dahil may tamang kaalaman ako at tinanggap ko na ganun yung mangyayari sa akin, kagaya sa anxiety, na kapag ikaw ay walang sakit talaga sa pangangatawan, rule out, ikaw ay healthy base sa mga doctors mo o sa doktor mo, then, yung mga simptomas ng anxiety ay just symptoms of anxiety. Nakakatakot man sa pakiramdam, talaga nagfi-freak out ka. Actually, yung nagfi-freak out ka, yung nagpapanik ka, it's actually your reaction to it. So, ganito nangyari sa akin. So, nung tinanggap, so okay, magnanumb yung lalamunan ko, hindi ako makakalunok, parang feeling ko lang mahirapan ako huminga, pero hindi totoo yun. Sa isip ko lang yun kasi nakamonitor ako sa oximeter ko. May oxygen na pumapasok. Nasa kamay ko na. At maya-maya, chinecheck yung blood pressure ko. Talagang automatic na nagche-check yung blood pressure. So, nung sinabi sa akin yan, sige, kalmado na ako. Kasi ang problema natin usually is yung ating reaction. So, kailangan maayos natin yung behavior. So, nung naramdaman ko na hindi ko na umiepekto na yung anesthesia, ayan na siya. Sinay ko palunok, hindi talaga ako makalunok, hindi ko siya talaga maramdaman. Pero ako kalmado lang, ganun lang pala siya talaga. So inayos ko yung pag-iisip ko na wala ako sa danger.
wala ako sa danger. Kaya, sige doc, kaliwa ka na. So kaliwa na ako. Okay, maya pagising ko, so nag-umpisa na 2:00, nagising ako mga 4:30 or basta mga ganun na. Sabi ko, tapos na. Sa recovery room na ako. So, naintindihan ninyo kung paano i-manage ang anxiety. Importante dito yung inyong understanding at yung inyong reaction. Kapag kinontrol ninyo yung reaction ninyo, knowing that you are safe, that you are not in danger, then it lessens the anxiety. I hope nakatulong ito at syempre iba-iba tayong tao, no? Pwede nyo akong kontakin, nandito lang po sa taas. Okay, usap tayo. Ang kagandahan dito, dahil tulong ito, kayo magpipreso. Hindi ako magpipreso, pero tandaan nyo, mahal po ang cognitive behavioral therapy. Mahal po siya. Nung kinuha ko yan dati as a patient, nung time na yon, around 6,000 kasama yung assessment, no? Per session, ha? Per session. Kaya pag magsasabi kayo sa akin, dapat medyo fair naman. Hindi ko hinihingi yung 6,000, yung may kaya, sige. Pero dapat fair din naman sa akin, sa oras ko at ilang years kong experience sa pagmamanage ng anxiety at sa skills ko, sa certificate ko, pagbibigyan kita ng talk time. Okay po ba yun? My name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I am a graduate of BS Psychology. Yan yung tinapos din ng mga psychologists. At I think ang advantage ko lang sa mga psychologists, even sa psychiatrist, no? Meron akong cognitive behavioral therapy. Pero meron ding mga psychologist talaga at psychiatrist na merong cognitive behavioral therapy certificate. So, ang pinaka-the best niyan, sila yung hanapin ninyo. Kaso, konti lang po talaga kami sa Pilipinas. Pasensya na. At biruin nyo, hundreds of thousands na Pilipino sa kada isa na psychiatrist at psychologist na certified, no? So, ayun, no? Yeah, I hope to see you at matulungan na kayo para mawala na yung problema ninyo sa araw-araw at maging masaya na kayo sa inyong buhay. Bye!